Idol Chosen One, paturo ng base layout ng TH12. Sana mapansin bossing, tagal ko na po followers mo. Kaya sige, dahil nare-request to ng mga viewers natin, ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng base dito sa Town Hall 12. Ang pinakamalagang depensa nga pala dito sa Town Hall 12 mga boss, ay etong Eagle Artillery, Town Hall, Clan Castle, Inferno Tower, X-Bow, at lalo na yung mga air defense. Dahil yan yung mga depensa na malaki ang tsansa na kayang umubos ng mga troops sa tiros. Kaya ituturo ko sa inyo kung saan nga ba yung pwestuhan ng mga depensa na yan. Dahil yan yung mga depensa na tinatawag nating major defense. Kaya kailangan pinapalibutan yan yung buong base para hindi agad makapasok yung mga troops sa tiros ng kalaban. Nilagyan ko nga pala ng Clan Castle etong bandang Town Hall para kung sakaling dito maglapag ng troops yung kalaban ay matik, protektado ng mga bantay ang Town Hall natin dyan. Tapos suportado na rin ng X-Bow yung area na yan para siguradong walang maglapag dyan ng flame flinger. Tapos kung titingnan nyo dito yung pwesto ng ating Eagle Artillery, yan yung pinakang sniper ng buong base. Kaya mahalaga na nasa gitna yan para hindi agad matanggal ng kalaban yung ating pinakang major defense. Tapos kung titingnan nyo dito yung pwesto ng ating mga Inferno Tower, sila yung bumabalanse sa pinakang gitna natin para kung sakaling makapasok na yung mga troops sa tiros ng kalaban ay matik, porasado na maubos dyan yung mga troops sa tiros. Tapos eto namang mga minor defense natin ang aalalay sa labas para banatan agad yung mga troops na papasok sa may pinakang gitna. Tulad na lang nitong cannon natin, etong mga archer tower, pati na rin yung mga mortar. Yung mga depensa na yan mga boss, ang tinatawag nating minor defense kasi hindi naman masyadong masakit yung mga depensa na yan. Kumbaga, trabaho lang ng mga depensa na yan ay i-distract yung mga gumagamit ng mga fireball user, pati na rin yung gumagamit ng mga RCNB user. Kaya malaki din yung ambag ng mga depensa na yan. Dahil kung titingnan nyo dito, halos nakapalibot yung mga depensa natin. Pero hindi masyadong dikit-dikit yung espasyo ng ating mga depensa dito. Kasi malaki din nandyan sa mga boss na baka gamitan lang ng lightning ng attacker yung base mo. Kaya wag na wag mong pagdidikitin yung mga depensa mo para walang makuhang value yung umaatak sa base. Kaya talagang napakaswerte mo kapag napanood mo etong video na to. Dahil ituturo ko rin sa inyo mga boss kung saan nga ba yung pwestuhan ng ibang buildings. Tulad na lang nito mga kolektor natin. Sila yung sumasangga dito sa iba nating depensa para makaprehit yung mga depensa natin. Kaya kailangan napakalawak din ng espasyo niyan para talagang protektado yung mga depensa mo at talagang makaprehit ng todo yung iba mong depensa. Tapos kung titingnan nyo, halos hindi ko pinagdidikit-dikit dito yung ating mga buildings para talagang umikot dito yung mga troops sa tiros. Dahil malaki din ang sa dito mga boss na talagang kapusin sa oras yung umatak kapag sobrang lawak ng base mo. Kaya ituturo ko rin sa inyo mamaya yung mga pwestuhan ng traps. Dahil kung titingnan nyo naman dito mga boss, hindi ko idinidikit yung ating mga building dito sa may pinakang wall natin. Dahil karamihan sa mga troops at heroes ay inuuna lang nila yung mga building kung ano yung malalapit sa kanila. Kaya kung nagsisimula ka pa lang sa paggagawa ng base o nag-aaral ka kung paano gumawa ng base, ay bisitahin mo lang tong page natin. Dahil napakadami nating tutorial pagdating sa paggagawa ng base. Kaya ituturo ko rin sa inyo kung saan nga ba yung pwestuhan ng mga traps. Eto mga air mines natin mga boss ay kailangan malapit lang sa ating air defense o kaya naman malapit lang sa Inferno Tower. Mas masakit kasi yung Seeking Air Mine kesa sa air bombs. Dahil yung Seeking Air Mines mga boss ay kalahati agad ng dragon ang kayang punitin yan. Samantalang eto mga air bombs mga boss ay multiple damage lang yung kanyang ginagawa. Kaya medyo mahina yung kanyang damage. Mas maganda kung pagsasama-samahin mo lang yung mga air bombs para porsadong mapagamit ng ability yung Grand Warden ng umaatak. Tapos eto mga spring trap natin kasama na din yung mga bombs ay kailangan nakapalibot yan sa buong base. Dahil hindi natin alam kung saan maglalapag ng troops at heroes yung umaatak. Kaya mas maganda kung nakapalibot yan. Kaya ipapakita ko rin sa inyo kung tama ba o mali yung itinuro ko sa inyo. Dahil ginamit agad natin to sa war. Tapos etong umaatak mga boss ay number 15 sa war. Tapos Town Hall 13 yung umaatak. Kaya tingnan natin kung kakayanin ba ng Town Hall 13 etong Town Hall 12 na base na ginawa natin. Nakita nyo ba mga boss? Ginamitan niya ng overgrowth etong ating Eagle Artillery. Kasi siguradong ubos yung mga dragon niya kapag hindi niya pinigilan pumutok yan. Nakita nyo ba dito yung Town Hall natin? Dahil suportado ng mga air bombs yan, ay siguradong mamumula yung mga buhay ng dragon niya dyan.
Nakita nyo ba mga boss? Bukod sa napakaswabe dito ng pwesto ng mga Inferno Tower at Eagle Artillery, ay dito na rin isa-isang naubos yung mga troops sa Zeros niya. Kaya talagang napakaswabe ng pwesto ng mga depensa nito. Kaya kung naghahanap ka ng ganitong klase ng base mga boss, ay ilalagay ko na lang sa YouTube channel yung ating link ng base na to. Hindi ko akalain na kahit Town Hall 13 pala ay mahihirapan sa ganitong klase ng base. Kaya talagang maire-recommend ako tong base na to. Dahil kahit paggamitan niya ng fireball yan, ay wala siya masyadong makukuha ang value dyan. Kasi hindi magkakadikit yung mga depensa natin. Kaya talagang napakaswabe nito kung naghahanap kayo ng isa sa mga solid base ng Town Hall 12. Dahil bukod sa napakadami ng depensa na natira, ay matik, siguradong kakapusin sa oras yung umaatak. Halos nagiwa-hiwalay kasi agad yung iba niyang troops gawa ng mga air sweeper natin. Kaya ipapakita ko rin sa inyo kung kakayanin ba ng E-Dragon etong ganitong klase ng base. Halos 2-star lang talaga yung inabot dito ng Town Hall 13. Masyado kasi siyang naakit dun sa Town Hall natin. Kaya tingnan natin kung kakayanin ba nitong isa pang Town Hall 13 na ma-3-star tong base na to gamit yung E-Dragon. At speaking of TH13 mga boss, ay mas nakakalamang ang Town Hall 13 pagdating sa pag-atake dahil meron silang Royal Champion dito na ginagamit. Tapos kung titingnan nyo dito yung ginagawa ng kalaban, halos lightning lang yung gamit niya para tanggalin yung mga depensa natin. Pero dahil nga halos magkakalayo yung mga depensa natin, ay wala siyang masyadong makuha ang value. Nakita nyo ba mga boss? Bukod sa dito na naubos yung kanyang mga Electro Dragon, ay halos air bombs lang yung umubos sa mga A-Drag niya. Hindi rin basta-basta matatanggal yung Eagle Artillery dyan. Dahil sinabi ko nung una pa lang, ay talagang iikot yung mga troops sa Zeros dyan. Mas maganda din kasi kapag may mga depensa dyan sa labas, para hindi agad mapasok ng Royal Champion yung pinakang gitna. Tapos kung titingnan nyo dito yung mga Inferno Tower, halos lahat ng lumalapit ay talagang nabibiktima ng mga Seeking Ermine sa oras na lumapit sila sa mga Inferno Tower natin. Kaya talagang napakaswabe ng pwesto niyan para dyan ma-takedown yung mga troops sa Zeros ng umaatak. Kaya mag-shoutout na rin tayo ng mga viewers natin na gusto magpa-shoutout dito sa page natin. Kaya shoutout sa'yo Mark Norel from Davao de Oro. Pati na rin sa'yo Aiko, shoutout na rin sa'yo. At syempre, shoutout na rin dito kay Bobby Sabala from Pangasinan pa. Kaya kung naghahanap kayo ng mga proven and tested base layout katulad na lang nito mga ginagawa nating base, ay bisitahin mo lang tong page natin. At kung gusto mo pang matutunan yung mga susunod nating gagawing base, ay pindutin mo lang yung follow button para lagi kang updated sa mga content na gagawin natin. Maraming salamat sa suporta nyo mga boss, and to God be the glory.